Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saints Martha, Mary, and Lazarus. They are close friends of Jesus from Bethany. Ang ating Panginoong Kristo ay may dalawang lugar na laging pinupuntahan. Sa Gethsemane, ang kanyang prayer place or area, at sa Bethany ang rest area niya kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan na magkakapatid, sina Maria, Marta at Lazaro. Mga kapatid, napakahalaga po sa buhay natin ng mga kaibigan natin. Pero anong bang klaseng kaibigan ang itinuturo ng mga magkapatid na ito sa kanilang ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo? Unang-una sa lahat, mga kapatid, we can learn from these siblings, the true friends stay, nananatili ang tunay na kaibigan. Gaya ni Maria na laging nagpapaiwan, nananatili, kahit na sa panahon na mahirap, unawain ang mga bagay-bagay sa buhay. Yung mayroon tayong paring panahon na magnilay, manatili at magdasal sa Diyos. Kaya po ang tunay na kaibigan, ano man ang mangyari, ay hindi yan aalis. Hindi tayo iiwan. Ang tunay na kaibigan, nananatili. So higit sa pananatili, ang tunay na kaibigan ay nagmamahalan. At yung pagmamahalan na yan ay naipapakita sa paggabay. Marinig natin sa ating ebanghelyo ngayon na sina Maria, Marta at Lazaro si Maria at Marta ay nakaranas ng pighati sa pagkawala ng kanilang kapatid na si Lazaro. At dito sa kanilang pagdadalamhati, ginabayan sila ng Panginoon. At makikita natin yung malalim na pananampalataya ni Marta sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, I know He will rise in the resurrection on the last day. And sabi niya, yes Lord, I have come to believe that you are Christ, the Son of God, the one who is coming into the world. Yung pananampalataya na sa kabila ng kanilang mabigat na kinakaharap na pagkamatay ng kanilang kapatid, si Jesus, ang kaibigan, ginabayan niya ang kanyang mga kaibigan. Ang isang aspeto ng pagpapakita ng pagmamahal ng tunay na kaibigan ay yung kaya nating pagsabihan o kaya naman itama yung kaibigan natin. Kapag tunay tayong kaibigan, kapag mali, yung paggabay ay dapat itinatama natin. Hindi tayo nahihiya na itama ang ating kaibigan kung ito ay napupunta sa maling anggulo o maling perspektibo sa buhay o pagpili sa buhay. Yung hindi rin tayo duwag na pagsabihan kung mali yung ginagawa ng ating kaibigan. Kaya po ang tunay na kaibigan na nagmamahal ay nais na lamang ninanais at gagawin lamang nito ang makakabuti sa kanyang kaibigan. At ito ang ginawa ng ating Panginoon sa mga kapatid. Sa kanyang paggabay sa kanila, itinama niya. At higit sa lahat, hindi siya nag-atubili na pagsabihan ang mga kapatid sa katotohanan na siya ang resurrection at life. Ang sino man ang manampalataya sa kanya ay may pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ang kapatid, kung gaya ng ating Panginoong Jesucristo na naging tunay na kaibigan sa atin, nawa maging tunay din tayong kaibigan ng Diyos sa ating pananatili at higit sa lahat, yung gaya ng Panginoon sa ating mga kaibigan ay gabayan natin, itama natin at pagsabihan natin kung napupunta sa hindi magandang landas yung ating kaibigan. Sapagkat ang tunay na kaibigan ay nag-iibigan, nagmamahalan, at sa pagmamahalan ay nanaisin at gagawin lamang kung ano ang makakabuti. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.